45 verse 2 to 3 says, pupurihin ko kayo araw-araw at ito'y gagawin ko magpakailanman, Panginoon. Kayo'y makapangyarihan at karapat dapat na purihin ang iyong kadakilaan at hindi kaya unawain. Hallelujah! Sabay-sabay po tayong umawit para sa ating dakilang Panginoon. We sing tiyak, tiyak ang kaligtasan sa bitag ng kalaban, kaya wag na malulumbay. Di na matatakot sa anumang pagsubok dahil may Diyos na buhay. Tayo'y lumuhod sa Kanya, buong mundo ay magdiriwang, sapagkat isinilang ngayon ang Panginoon na ating tagapagligtas. Siya ang pag-asa kasama sa problema, kapaskuhan ay dahil sa Kanya. Sing ligtas, ligtas sa kamatayan, dulot ng kasalanan, pag-ibig ang nagtagumpay. Ang aming kagalingan galing sa kabutihan, Jesus, ikaw lang ang dakilan. Hallelujah! We sing tayo! Tayo'y lumuhod sa Kanya, buong mundo ay magdiriwang, sapagkat isinilang ngayon ang Panginoon na ating tagapagligtas. Siya ang pag-asa kasama sa problema, kapaskuhan ay dahil sa Kanya. Sing sapagkat isinilang ngayon ang Panginoon na ating tagapagligtas. Siya ang pag-asa kasama sa problema, kapaskuhan ay dahil sa Kanya. Diyos kahanga-hanga, Diyos kahanga-hanga, buhay ay pinagpala, nabuo at napuno ng saya. Nadama ang liwanag, sumayaw sa presensya, halina at magpuri, umawit sa Kanya, sapagkat isinilang ngayon ang Panginoon na ating tagapagligtas. Hallelujah! Siya ang pag-asa kasama sa problema, kapaskuhan ay dahil sa Kanya. Sapagkat isinilang ngayon ang Panginoon na ating tagapagligtas. Siya ang pag-asa kasama sa problema, kapaskuhan ay maligaya, masagana, pinagpala dahil sa Kanya. Hark, the herald angels sing, glory to the King. Hark, the herald angels sing. Hark, the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, joy the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark, the herald angels sing, glory to the newborn King. Oh, we sing, glory to the King. Glory to you. Christ high, highest heaven adored, Christ the everlasting Lord, laid
ang iyong katapatan sa buhay namin, Lord. Anumang agos ng problema o ng pagsubok, Panginoon, sa iyo lamang kami magtitiwala dahil hindi ka nagkukulang. Ikaw po ay sapat sa aming buhay. And this is all we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. And for our tithes and offering, let me read to you our passage in 1 John chapter 2 verses 15 to 17. So basahin ko po sa NLT and ang salita ng Diyos version. So sabi dito, "Do not love this world, nor the things it offers you. For when you love the world, you do not have the love of the Father in you. For the world offers only a craving for physical pleasure, a craving for everything we see, and pride in our achievements and possessions. These are not from the Father, but are from this world. And this world is fading away, along with everything that people crave. But anyone who does what pleases God will live forever." Basahin ko po sa Tagalog. Sabi ito, "Huwag niyong ibigin ang mundo, ang mga makmundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. Sapagkat ang lahat ng kamunduhan, ang masasamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata, at anumang pagmamayabang sa buhay, ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa mundo. Ang mundo at ang lahat ng bagay dito na hinahangad ng tao ay mawawala. Ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman." So sabi nung verse 15, "Let us not love the world nor the things it offers you." Wag daw po nating mahalin ang mundong ito at ang mga bagay na inihahain niya sa atin. Ano ba yung mga bagay sa mundong ito na mahalaga? Fame, ba? Power. What else? Money. Diba? Yung mga possessions natin, those are the things that the world offers us. But sabi niya, wag natin itong mahalin. Why? Kasi cravings yun for physical pleasure. Para lang yun sa ating mga pang-physical na kabutihan. Sabi pa, we don't crave for everything we see. Wag daw po tayong mag-crave sa mga bagay na nakikita natin. Pag nakita natin, uy, gusto ko yun. Uy, gusto ko yan. Ay, gusto ko to. Di ba, una tayong na-attract nga sa mata. Alam niyo po ba, pag nag-grocery kayo, strategic daw po yun. Yung mga bagay na eye level, yun yung mahal yung binabayad sa grocery. Marketing strategy. So, ano yung eye level mo? Yun yung una mong makikita at yun yung una mong dadamputin. Di ba sa grocery, pag nag-grocery ka, eto lang, di ka naman nag-grocery na kayo ko eh. So, mas mahal yun. Ganon din po tayo. Kung ano yung madalas nating nakikita, yun yung mas minamahal natin. So, mag-concentrate tayo. Ano ba yung pagmulat ng mata natin? Ano yung una nating tinitignan? Online shopping? Online live? Ganon po ba? Or we do devotion, we seek for the word of the Lord. Let's crave. Diba? Hindi sa mga bagay ng mundong ito, but yung mga bagay na binibigay ng Panginoon. Bakit? Because when we crave on physical pleasures and everything we see, ano yung magiging result nun? Pride. Magkakaroon tayo ng pride sa mga achievements natin at sa mga possessions natin. Kahapon nag-business dedication si Pastor at sabi nga niya, kapag hindi na natin ino-honor ang Panginoon, anong sasabihin natin? Hindi, lahat to na-achieve ko dahil sa hard work ko, dahil sa sipag ko, dahil sa galing ko. There's pride in everything we achieve. At kapag bumagsak yon, ikaw lang din. Nade-depress ka, na anxiety ka, kasi ikaw lang. But let us love the Lord. Sabi kapag minahal natin ang mundong to, mali pong pagmamahal yon. Hindi lahat ng pagmamahal ay tama. Ang pagmamahal sa mundong ito ay mali. Dapat ang mahalin natin ay ang Panginoon. Paano natin to? Gawin natin kung anong nakakalugod sa Kanya. Let us do what pleases Him, not what pleases us. Yun yung pinagkaiba. Love in this world is taking, but love for the Lord is giving. Let us give to the Lord. When we love this world, we crave for the things in this world, and it resulted to pride. But when we love the Lord, we crave for Him, for His presence, for His will. And ano po yung result nun? Sabi sa binasa natin, eternal life. So when we love the Lord, we will have eternal life. When we love this world, we do what pleases us. Ano lang yung conveniente sa akin, komportable sa akin, ano yung mapapakinabangan ko. But when we love the Lord, we do what pleases Him.
Kahit masakit, kahit mahirap, kahit Lord, parang di abot, hindi kaya, hindi sakto. But when we love the Lord, we do what pleases Him. Love in this world fades, but love of the Father, love to the Lord is eternal. And our Father's love is eternal. So let's please God in all aspects of our lives, and we will have eternal life. In all aspects, that means in our relationship, in our personal life, in our testimony, in our finances, in our giving, lahat po ng aspeto ng buhay natin. Let's please the Lord as we love Him. So let's all stand up and let us pray. For our designated giving, we have 4 envelopes. The red is for our tithes. That's the 10% of what we have received from the Lord. We have 3 envelopes for offerings. Our blue is for special project. Yan po yung nagme-maintain yan ng ating church. Our brown is for our building fund. Grabe, nakita ko yung construction sa ating house, yan, malapit na po sa ating church lot. And grabe, meron ng stage. Ayan, napatag na, binubuhusan na, may nagpo-flooring na. So, let's continue to give. Let's continue to be generous in giving sa atin pong building project. And of course, our white, yan po sa atin pong benevolence and mission. Tala, malapit na po, an SCC Musical. That's an evangelism program po ng church natin to reach out. December 9, 10, and 17. So let's give. Doon po kinukuha yung mga gagastusin natin for Tala. And Kids Fest. Magkakaroon po ng Kids Fest on December 16. That's outreach din sa ating mga bata naman. So I hope let us continue to give to the Lord. So let us all pray. Lord, we thank you, Father, for all the blessings that you have given us, Panginoon. Thank you for the ability to produce wealth. Salamat, Panginoon, sa mga kakayahan na binigay mo sa amin. Lord, salamat sa pagpapala, Panginoon, na tinanggap namin. We pray, Father, that you may find us faithful, Father, in giving to you. I pray, Lord, that whenever we give, we please you, O God, because we love you. We give, Lord, because we love you. We give, Lord, because we want to please you. I pray, Lord, na ma-please ka namin sa aming mga tithes and offering. And I pray, Lord, na pagpalain mo ang bawat isa. You know our heart's desires, Panginoon. You know our needs, our wants. I pray, Lord, you give the desires of our hearts as we delight ourselves to you. Salamat, Panginoon, and this we ask in Jesus' name. Amen and amen. We may all give to the Lord. Praise God! Magkakasama tayong muli sa tahanan ng Panginoon. Palapakan po natin ang Lord. Pasko na sa Pinas. Merry Christmas. Sino nang nakadalawa, tatlong Christmas parties? Yeah? Praise God. Mag-ingat po tayo at patuloy na maging pagpapala po sa lahat ng mga dinadaluhan natin. Let us continue our series on the book of 1 Timothy. And the 1 Timothy matatapos natin today, our last passage of chapter 6, verses 17 to 21. Commands to the wealthy and wise. At nung nakarang linggo, pinagpala po tayo ni Brother Chris, ng salita ng Panginoon through Brother Chris. Tayo po ay tinuruan kung ano po yung 4 F's of pursuing God. Sabi niya, flee from false teachings, and the last 4 things, follow what's important, fight the good fight of faith, and be faithful. Today, let us read our passage in 1 Timothy 6:17 to 21. As for the rich in this present age, charge them not to be haughty, nor to set their hopes on the uncertainty of riches. Haughty means prideful, proud, or napakataas ng pagtingin sa sarili,
Yan. Nor to set their hopes on the uncertainty of riches, but on God, who richly provides us with everything to enjoy. They are to do good, to be rich in good works, to be generous and ready to share, thus storing up treasure for themselves as a good foundation for the future, so that they may take hold of that which is truly life. O Timothy, guard the deposit entrusted to you. Avoid the irreverent babble and contradictions of what is falsely called knowledge, for by professing it, some have swerved from the faith. Grace be with you. Let's bow down our heads. Let's pray. Lord, you alone have the words of life and wisdom. We come to you, our great teacher and shepherd. Give us understanding and power to obey your commands today. Lord, ang nais po namin, masunod kayo. Maparangalan ang pangalan nyo sa buhay namin. May we live to please you, contending the faith, not allowing deceptive teachings to enter our family. Fill us with your power and love. In Jesus' name we pray. Everyone say, Amen. Commands to the wealthy and wise. Yung huling part ng book ng 1 Timothy ay dinirect ni Paul sa mga mayayaman at kay Timothy. At ito po ay continuity. Kumbaga, may continuity yung message ni Paul from beginning to end. Diba? Sa umpisa pa lang, sabi niya, magstay ka sa Ephesus. Kasi patitigilin mo dyan yung mga nagtuturo ng mga mali. At sa bandang huli, yun pa rin po ang laman ng kanyang sulat. Okay? Natutunan natin sa Book of Timothy na meron po tayong ministry to pray for all people. We have to treat each other modestly, yes, with purity, sincerity. Yung mga ladies and gentlemen natin dito, yung mga bata, how we should treat the elderly, di ba? How to correct the lolos and lolas. We should care for the needs of the widows, of the truly widows. Naalala niyo po yung mga katuruan na yon? Church leaders are servants. At ngayon, the rich, the wise, the educated, ano dapat ang gagawin po natin? Commands to the wealthy and wise. Number 1, the wealthy must be rich in good works. Ito po ay para sa mga, maring sabihin mo, parang hindi para sa akin yan. Command yan for the rich. Sinong pwedeng nagsabi yan? Parang, Lord, hindi sa akin yan. Or sabihin nyo sa akin yan, Pastor, hindi para sa akin yata yan. Okay? You might say, that's not for me. Hindi yan para sa akin. I'm not rich. Pero ano po ba yung ibig sabihin ng rich of this present age? Nabanggit ni Kuya Chris nung nakaraan, sabi niya, hindi naman tayo mayaman. Pero naka-purchase tayo ng land. Sabi ni Apple, hindi pa ba tayo mayaman? And you know what? Ayon sa pag-aaral, if you have access to clean water, you are rich. If you have a home, you are rich. Sino dito galing sa bahay niya kanina? May trabaho ka. Alam mo yung hindi mo na maisara yung cabinet mo sa dami ng medyas mo, luma at bago. Yung cabinet mo. Sinong ganon? Dahil puno na, sabi mo, magpapagawa ulit ako ng isa pang cabinet. Kasi hindi na kasya. Alright? Pati mga shoes natin, magpapagawa pa ulit ako or bibili pa ako ng lalagyan. Kasi hindi na kasya. Tell the person next to you, you are considered rich. Okay? Naranasan nyo na po ba manood ng isang documentary? Alam nyo na kilala din ang ating bansa. May lugar sa atin na talagang niluluto ulit nila yung mga tira-tirang pagkain. Okay? Yun, galing na po sa basurahan. Tayo galing sa hapagkainan, ayaw nating kainin.
Minsan ayaw natin, tira yan saan ba galing yung tira mo? Hapagkainan. Yung iba po, ang tirang kinakain nila galing sa basurahan. Mga anak, kung galing sa hapagkainan at inihain ulit, is it okay? You are rich. May toilet ka, may cellphone ka, may access ka sa internet, you are rich. Kasama ka sa 25 o 26% sa nakatira sa mundong ito na may access sa mga ganong bagay. Ang Ephesus, they are lavishly wealthy. It is a harbor, modern-day Turkey, and one of the most beautiful cities in the ancient world. Alam niyo yung mga magagandang city ngayon? Mamahalin, mahal tumira. Dito sa atin, pag sinabi mong Makati, BGC, Deparo. Diba? Ang lapit na ng mga bagay-bagay sa atin. May hospital, merong sports complex, merong malaking mall, andyan na rin ang mga bangko. Diba? Ganun ang gusto nating city, ganun ang gusto nating community. May mga eskwelahan. Meron tayong mapupuntahan kapag meron tayong kailangan. So maaaring sabihin natin, that's not for me. Now, masasabi ba natin, oh no, that's for me. Tama po? At kung sakali po na hindi nga ito para sa'yo, dahil sa lahat ng nabanggit, ay wala kang access doon. Pero ito ay para pa rin sa'yo kung payayamanin ka ng Panginoon. Na sa iyong pagsisikap, maranasan mo ang karangyaan. Ito po ay para sa ating lahat. Payamanin ka ng Panginoon sa darating na panahon, handa na ang iyong puso at ang iyong pag-uugali. So the wealthy must be rich in good works. So okay na tayo? Nagkasundo na tayo? This is for us? Yes, 1 Timothy 6:17. As for the rich in this present age, charge them. The word charge, again, is a military term. I charge you. I command you. Or command them. Wow, sabi niya, command them. Not to be haughty. Command them. It's a military term. It's not just an order. It is an appeal. It is to beg. It is to approach the people with love and urgency. Kapag sinabing command them, huwag kakaligtaan ito. At alam niyo po, pagka-command ng salita ng Panginoon, nabanggit ko sa ating isang devotion, pag sinabing praise the Lord, give thanks to the Lord, dahil command ni Lord, dapat nga po sapat na yun, di ba? Kapag ino-honor natin na siya ang Diyos. Di ba, pagka may hari, sapat na iniutos nyo, mahal na hari. Kaya namin susundin. Ganon. Pero ang Panginoon, binibigay pa po niya yung mga dahilan kung bakit. So dito, sabi niya, command the rich, charge them not to be haughty. Ibig sabihin, huwag magtiwala, huwag magmayabang, huwag mataas ang pagtingin sa sarili, huwag magtiwala sa kayamanan, nor to set their hopes on the uncertainty of riches. Alam niyo po, ang wealth, ang riches, it is uncertain. Pero, naobserbahan po ba natin kung anong ginagawa ng tao sa panahon natin ngayon? We focus on wealth. Naituro sa atin nung Sunday, sometimes, we define success sa wealth. We treat people according to what they have. We value the material things of this world. The desire for wealth is everywhere. Pero, alam niyo po, ang desire for wealth, kaya nga sabi ni Paul kay Timothy sa chapter 6, godliness with contentment is great gain. Yung merong contentment. Money is not evil, but the love of money, when we keep on desiring wealth,
with greed. At yun na lamang po ang hinahabol-habol natin sa mundong ito, sa buong buhay natin. Naranasan niyo na po ba na uminom ng tubig na maalat? Sino rito nag-swimming sa dagat, nakainom ka ng tubig maalat? Nasabi mo, oh, what a refreshing drink. It's so salty, di ba? Parang, na-refresh ka na ba ng maalat na tubig? Nakaka-refresh naman yan, ang alat. No, parang, pag uminom ka ng tubig na maalat, di ba? Hindi ka natutuwa. Yun ngang pag sinabing, oh, nagdadiarrhea ka, magtimpla ka ng tubig na may alat at saka tamis, hindi siya enjoyable, pero iniinom mo para sa kaginhawaan mo. Pero hindi po nakaka-refresh ang tubig na maalat. Kapag ang inumin mo ay maalat, anong nangyayari sa'yo? You desire more. Hindi ka nasasatisfy eh. Ganun po yung greed. Para kang umiinom ng tubig na maalat, hindi ka nasasatisfy. So, ang hinahanap mo lagi, I want more, I want more. Hanggang sa bloated ka na, wala pa rin. Katiyakan. Ganun po. Greed will make you always in need. No satisfaction, no enjoyment, no contentment. Kaya nga po, kahit sa mag-asawa, di ba, huwag maligalig, makontento. Ayan. May contentment. Sa mga kabataan, di ba, huwag maligalig, matutong hintay. Ayan. Okay. But notice the balance of Paul's teaching. Sabi niya, but on God, magtiwala, ilagay ang tiwala sa Panginoon. And who is God here? Ano yung character ni Lord dito sa chapter 6 na pinakilala ni Paul? Who richly provides us. Alam niyo po ba, God gives us all things to enjoy. God is able to richly bless us. Pwede tayong pagpalain ng Panginoon ng sobra-sobra, ng higit pa sa ating inaasam or inaakala. So may balance. Do not put our trust on riches. Do not be haughty. Do not be proud. But put our trust on God. May katiyakan sa Panginoon. Sa riches, may uncertainty. Nagva-fluctuate yan. Nag-iiba-iba. At kapag hindi mo tanggap na nag-iiba-iba ang palitan, ang economy, nalulungkot ka. Meron po ba dito nag-business, lahat ng araw pare-pareho ang kita? Wala pong ganon. Lahat ng taon, halimbawa, nag-accounting si Sis J, di ba? Pare-parehas lahat. O, Ira, yung bang sa'yo, pare-parehas din na meron? Wala pong ganon, di ba? May mga times, we pray together. We call on the name of the Lord to make a way, to provide for us. And thank God, He provided us. Di na nga po magkasya yung mga damit. Nino, hindi lang si Ira, tayo din. Di ba? Alright? Basta ang mahalaga daw, laging kasya ang earrings. Kahit di magkasya yung mga damit natin ngayong Pasko, ang mahalaga, kasya pa rin yung ating mga hikaw, ladies. Okay? Kasya pa ba yung mga hikaw? Walang problema. Alright. It is God who richly provides us with everything to enjoy. To the rich, do not be ashamed to enjoy your wealth. It's okay to enjoy your wealth. It's okay to, find satisfaction sa fruits of your labor. And let us not condemn the rich for their wealth. Can I hear amen? Huwag natin silang ikondena na bakit naman ganyan siya, bumili ng gamit niya or ng... Yun ay bunga din ng kanyang pagsisikap. Enjoy your wealth, do not condemn them. Right? Meron dito parang mama, papa, mukhang mamaya. Let us enjoy your wealth. Okay? Paul teaches us, God gives us all things richly for us to enjoy. Pinagpapala tayo ng Panginoon
para meron din po tayong kasiyahan. Mabait ang Lord. Mabuti siya. Gusto niya na meron tayong kasiyahan sa mga pinagtrabahuan natin. Nung nakaraan nga po, pumasok ako dun sa ginagawang kitchen ng church. Tapos pumunta ako sa sink. May bintana doon. Tapos makikita mo yung water baptism area, yung puno ng mangga, yung avocado, yung office of the pastor, makikita mo. Kaya sabi ko, parang sarap mag-wash dito ng dishes. Mukhang ito na yung magiging new ministry ko yata. Diba? So, ang ganda. Sabi ko, masarap i-enjoy ang binigay ng Panginoon. Diba? Enjoyin natin lahat ng pinagkatiwala sa atin ng Lord. Okay? Ano man yung ipinagkatiwala po sa atin. Riches are a gift from God. The rich, they have the right to enjoy their wealth. Let us not condemn them. But not just to enjoy. We are commanded to do good. The humble does good. The prideful are selfish. Generosity brings riches. Yan po ang pangako ng salita ng Panginoon. Pero sabi ko nga po kanina, kahit nga po sana wala yung pangako na yon dahil kinumand at iniutos ng Panginoon, ay sapat na. Let's go to verse 18. They are to do good, to be rich in good works, to be generous and ready to share. Do good. Hindi lamang po tayo yung nagbibigay naman ako. Hindi. Lifestyle natin ang gumawa ng mabuti. Wow. We initiate change sa pamilya, sa community, sa buhay natin. We are to do good, to be rich in good works. Habang pinagyayaman tayo ng Panginoon, yumayaman o dumadami din ang ating mabubuting gawa. Kaya kung tanungin natin, bakit ba tayo pinagpapala ng Panginoon? Is it just to enjoy? Kaya may balance yung sinasabi ni Paul dito. Do not command them, huwag magtiwala sa kayamanan, magtiwala sa Diyos. Pero tandaan mo, nagbigay ang Lord sa atin ng blessing to enjoy and to do good. To be rich in good works. To be generous and ready to share. Marami sa atin, ang unang itinuro sa atin ng mga magulang natin ay maging magalang. At I'm sure nakasama doon maging mapagbigay. Diba? Ano yung command natin sa mga bata? Sa mga toddlers? Share what you have. Share your toy. Diba? Lalo yung mga lumaki sa pamilya na iisa lang ang brick game noon. Sabi ko, pati battery, pagka tinatago. Diba? Okay, pag na-lowbat na, kaya kami noon talagang pasa-pasa. Right? O kaya dumating naman yung mga nagkaroon ng Nintendo, PlayStation, ano pa? Shato? Sino nakahabol ng shato? Habulan. Pati yung mangga na home base natin. Kami naman dyan ang mag-home base. Kayo naman doon sa malunggay. Share what you have. Amen? Ready to share. Itinuro sa atin yan. At ang salita ng Panginoon ay laging nagpapaalala sa atin, ready to share. Thus, storing up treasure for themselves as a good foundation for the future so that they may take hold of that which is truly life. Wow. Ang pagiging generous giver, doing good works, ito po yung bagay na nagpoprotekta sa ating puso from being greedy. Let us do good. At huwag mapagod na gumawa ng mabuti. Huwag mapagod na magbigay. Maaring last year or this year na sabi mo, bakit parang ako lagi ang nasa giving side? Pero tignan natin, maaring ikaw ang pinagpapala ng Panginoon. Amen?
Pero napag-aralan din po natin kung paano maging wise sa pagbibigay. Dahil may mga tao na naging habit na ang panghihiram, naging habit na ang pagiging dependent. Kailangan turuan din natin sila na magsumikap. Okay, so ito po yung mga commands for the rich. Isa-isahin po natin. Number 1, do not be proud. Do not be haughty, high-minded, arrogant. Ito po yung pride of possession. Ito po yung pag tinanong ka, anong oras na? Ay, sabi ng Rolex na watch ko, 9:00 na. Yan po yung pride of possession. Okay? So, maging maingat po tayo. Ano pa? Anong dala-dala mo? Ito yung bag ko na ginamit pa ng late queen or princess ng Egypt. The pride of possession yun. They think of themselves superior. That is drawing attention to ourselves. When we think material things makes us truly different from others. It is dangerous to be haughty. Mahirap punuin ng Diyos ang taong punong-puno ng kanyang sarili. Can I hear amen? If we are so full of ourselves, mahirap po nating maranasan ang tunay na pagpapala ng Panginoon. Hindi po ibig sabihin natin, hindi na natin kailangan ng wealth. Okay? Hindi po tayo nabubuhay for wealth. Mawala man ang kayamanan, hindi tayo magwawala. Can I hear amen? Because we put our trust in God. Do not trust the uncertainty of riches. We can't serve both God and money. We have to love the other and despise the other. Kung nagtitiwala tayo sa Diyos lamang. Kung meron siyang pinagkatiwala sa ating kayamanan, gagamitin natin sa kabutihan. Do trust God. Do good and be rich in good works. Mag-open tayo ng savings account sa langit. Anong tawag natin dito? Dati tawag ko Good Deeds Bank. Wow, naalala niyo pa po yun. How to open an account in heaven? First, believe in the Lord Jesus Christ. That is how to open an account in heaven. Dito, para mag-open ka ng account, kailangan mo ng 2 to 3 IDs. Okay? Sa heaven, kailangan mo ang Panginoong Jesus. Jesus alone can make us good. So we can do good deeds. Let me repeat that. Jesus alone can make us good so we can do good deeds. Kailangan nating sumampalataya sa Panginoon. And then, live a life trusting the Lord. Do lay up treasures in heaven. Huwag magtiwala sa kayamanan. Psalm 62:10. Do not trust in extortion. Huwag umasa sa perang nakuha sa pandaraya, sa pangingikil, sa pagnanakaw. Do not trust in extortion or put vain hope in stolen goods. Though your riches increase, kahit daw dumami ang iyong kayamanan, huwag ninyo itong mahalin. Do not set your heart on them. Huwag natin ilagay ang ating puso sa kayamanan o mahalin ang kayamanan. Kaya, kumusta tayo kapag may tinanggal o nawala sa atin? Buo pa rin ba tayo? Let us trust the Lord. Proverbs 11:28. Whoever trusts in his riches will fall. Mabibigo. Malulungkot, madidepress, magka-anxiety ang taong magtitiwala sa kanyang kayamanan. But the righteous will flourish like a green leaf. Ang taong matuwid, lalago siya
na parang sariwang halaman. Nakita na po kayo ng halaman na nakagapang na sa malaking pader? Sabi, wow, ang ganda naman yan. Ganun daw po ang mangyayari sa mga taong nagtitiwala sa Panginoon. Mamamangha ka na lang. Dinala na tayo ni Lord dito. Mamamangha ka na lang. Nakalipat na tayo. Wow. Mamamangha ka na lang. Wow. 3 CR ang pamimilian mo. Praise God. Sige, palapakan po natin ang Panginoon. Let us enjoy kung anong pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Mark 8:36, "For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul?" Ano naman daw ang mapapala ng tao kung mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang kaluluwa niya? Kaya kung ang inihahain sa'yo, ang ipinapagawa na sa'yo, mapapahamak naman ang kaluluwa mo, sabihin mo na ng big N-O. Say no. Kung mapapahamak ang kaluluwa ko, wag na lang po. Kahit mapasa akin pa ang buong mundo. Di ba in-offer yon? In-offer yon ni Satan kay Jesus? Sambahin mo lang ako. Mapapasayo ang lahat ng ito. Kinounter siya ng salita ng Panginoon. You shall worship the Lord your God alone. Amen? Kaya may mga hinihindian po sa mundong ito. Hindi lahat yes. Di ba? Hindi tayo tinuruan na laging mag-yes. Kundi may mga iwasan, may mga hindian tayo. Matthew 6:19-21. "Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also." Nasaan ang tunay na treasure? Mga kayamanang ginamit para sa kabutihan ay kayamanang naiipon sa langit. Bantayan po natin ang ating puso. So, hindi lang para mag-enjoy sa mga blessings ni Lord. Patapos ng taon, we will receive much or we'll receive more. Paano natin gagamitin ang pinagkatiwala ni Lord? Number 2, the wise must guard and guide. So the wealthy must be rich in good deeds. Tandaan po natin yon. Sa mga kabataan, nagsisipag ka sa pag-aaral, tinutulungan ka ng iyong magulang, ni tito or ni tita, may mga nakasuporta sa'yo, or working student ka, at dahil sa karunungan ng Panginoon sa buhay mo, i-apply mo ito, pagpapalain ka ng Panginoon, please, never forget the Lord your God. Do good. Be rich in good deeds. And number 2, the wise must guard and guide. So nakadirect yung last passage sa mga mayaman at kay Timothy na tagapagturo. Sabi niya sa verse 20, "O Timothy, guard the deposit entrusted to you." Ingatan mo. Ano yung deposit dito? Ang mga aral na pinagkatiwala sa'yo. Alam niyo po ba, lahat ng mga natututunan po natin ay nadideposito. Kaya kanina naalala niyo pa yung Good Deeds Bank. O, di ba? Pag sinabi nating care for the widows, meron pa tayong truly widows. Pero yung deposit dito, this is about the good news. This is about the gospel. Guard the deposit entrusted to you. And then, avoid. Iwasan mo ang mga walang kabuluhang usap-usapan. Hindi po lahat ng usap-usapan ay tumatalon tayo, nakikitalon tayo, at nakikijoin. Sabi niya, walang kabuluhang usap-usapan na ipinapalagay ng iba na karunungan. Alam niyo, napakaraming mga
linyahan sa mundong ito na ang tingin ay karunungan, pero sumasalungat sa itinuturo natin. Ano po na pag-aralan natin kahapon sa devotion sa 2 John? Ni huwag tanggapin ang taong nagtuturo ng iba doon sa itinuro sa atin pagdating sa gospel. Yung mga nagtuturo ng sabi lamang ay, si Jesus ay tao lamang, do not listen to them, do not accept them. Avoid, sabi niya, the irreverent babble and contradiction of what is falsely called knowledge. For by professing it, some have swerved from the faith. Grace be with you. So let us guard and guide others. Number 1, guard the gospel entrusted to us. Do not accept a different gospel. Ulitin natin, do not welcome, do not listen to them. Grabe po, matindi ang paalala pagdating sa false teaching. Huwag tayong mag-relax. Kaya nga po yung mga anak natin, ingatan natin na pag lumabas sila, pwedeng may nakuha silang teaching pag uwi ng bahay. Maalala niyo po yung mga anak natin, pag umuwi, may ibang term siya. Nagugulat tayo. I-correct agad sila. Sa school, may mga itinuro sa ating mga anak at may katanungan sila, pagdating sa bahay, dapat na itatama natin kaagad yung mga maling katuruan sa kanila. False teachings are like yeast, pampaalsa sa tinapay, nakaka-affect. So guard yourself from swerving. Laging Bible ang balingan natin. It is our guide. Nasabihan ka na ba na puro Bible? It's okay. Mas mainam po yun. Amen? Guide others. Guard ourselves. So guard the gospel, guard ourselves from swerving to false teachings, and guide others that they may stick to sound teaching. This December, this is my challenge for all of us. To seek the wandering. Mga kaibigan, kamag-anak, mahal natin sa buhay na kailangan nila ang presensya ng Panginoon, kailangan nila ng kapatawaran sa kanilang kasalanan. Let us love them. No, sabi ng James 5:19-20, mga kapatid, kung nalilihis sa katotohanan ng isa sa inyo at may nakapagpabalik sa kanya sa tamang landas, dapat ninyong malaman na ang nagpabalik sa isang makasalanan mula sa kanyang masamang pamumuhay ay nagliligtas ng kaluluwa ng taong iyon sa kamatayan at magdudulot ng kapatawaran ng maraming kasalanan. Alam niyo, pag nagda-drive ako, ang sarap po ng may nagsasabing, ay, namali ka ng exit. Meron po akong worst na nagawa, kasama ko si Apple. Pa-Harbor Link, highway ito, expressway. Pa-Harbor Link yung isa, papuntang Valenzuela yung isa. O, di ba? Naranasan niyo ba yon? Nakapunta ako sa left. May mga barikada na nabato. Sabi ni Apple, mali. I did stop. Buti na lang, wala pang mga cars nakasunod. So, nilakasan ko po yung loob ko. Kasi alam po ninyo, mapupunta kaming Manila, pupunta kaming Valenzuela, Panghulo, pupunta kaming Bethel. Buti, kaunti pa lang na bato. Kaunti pa lang naman, di ba? Isang bato pa lang yung nalagpasan natin. And with all my heart, atras ito kung hindi Manila na kami maghahanap ng panibagong daan. Ang sarap ng maliligtas ka sa mali. Ang sarap ng mahahata ka. Pero please huwag gayahin yon. Wala pa dating mga barikada doon. Ngayon mahaba na yung barikada. Siguro nakita kami. Hinabaan na. Okay. Ang sarap yung, halimbawa, biglang may malakas na parating na truck and then hinata ka ng friend mo. Tatamaan ka sana pero hindi ka tinamaan. Napunit lang yung damit mo pero okay lang. At sabihin mo, thank you.
let us guide others that they may stick to sound teaching. Okay? Kung tayo yung hinatak ng ganon, thank God for our friends and loved ones. At kung tayo yung nasa posisyon na tayo yung dapat manghatak, let's do it this December. Can I hear amen? Invite them. Kung may extra ka, be rich in good works. Treat them to a coffee or tea or spaghetti or rice in a box or coffee sa bahay with puto and puto bumbong with cheese. And pray together. Can I hear amen? Refresh the spirit of that friend, of that loved one. Revive, amen? Let us love one another. The book of James, or the Apostle James, pinaalalahanan tayo, seek the wandering. And Jesus taught us to seek and save the lost, and let us guide others that they may stick to sound teaching. Kahit mga teenagers, you can be a good shepherd in a good way. Maging mabuting kaibigan na nagpapaalala. Friend, mapapahamak tayo dyan. Be bold and courageous to speak the truth in love. Guide others that they may stick to sound teaching. May kapatid ka, kahit bata, dalhin mo sa Kids Fest. That is snatching them away from the world and bringing them closer to the Lord Jesus Christ. Pa-register po natin sila. Deadline na po sa Sunday. Okay, asan ang teachers natin? Okay? 2 Timothy. Oh, now let's go to 1 Timothy 1, 3-4. As I urge you, when I was going to Macedonia, remain at Ephesus. See, sa chapter 1, sabi ni Paul, that you may charge certain persons not to teach any different doctrine. Patigilin mo yung mga nagtuturo ng mali, nor to devote themselves to myths and endless genealogies, which promote speculations rather than the stewardship from God that is by faith. Sa umpisa pa lang, pagsabihan mo sila, huwag pag-aksayan ng panahon ang walang kabuluhang mga alamat, katuruan, pagsasaliksik. Nagdudulot lang yan ng pagtatalo-talo. Sa chapter 3, sabi ni Paul, 1 Timothy 3:9, they must be committed to the mystery of the faith now revealed and must live with a clear conscience. Let us be committed. Kailangan ingatan natin. Maging malinis lagi ang konsensya natin. Dala-dala natin lagi po ang katotohanan tungkol sa pananampalataya kay Kristo. Ingatan natin ang ating relasyon kay Lord. 1 Timothy 4:7. So we're going back dun sa mga yung continuity ng paalala ni Paul. Do not waste time arguing over godless ideas. Huwag mo nang pag-aksaya ng walang kabuluhang sabi-sabi, alamat, ideas, and old wives' tales. Instead, train yourself to be godly. Mag-focus ka na lang dito. Sanayin mo sa kabanalan ang sarili mo. Tayong lahat, magsanay tayo sa kabanalan. At sa chapter 6, pursue what? Righteousness. Yun ang ating i-pursue. Ano ba yung mga priorities natin? Lahat ng pinag-aaksayan natin ng panahon, isantabi na natin. What else? Let's go to Colossians 2:8. Don't let anyone capture you with empty philosophies and high-sounding nonsense that come from human thinking. Ano pa? Mag-ingat daw, hindi tayo madala ng walang kabuluhang mapandayang filosofiya. Mga tradisyon lamang ito, mga pamamaraan ng mundo at hindi mula kay Kristo. Basta hindi katuruan ng salita ng Panginoon. Avoid, mag-ingat, umiwas, say no. Did we learn something today? What is the command for the wealthy? To be rich in good works. Ano pa po yung mga pwede nating gawin
ngayong taon na to dahil pinagpala tayo ng Panginoon. The wise, let us guard and guide. Let us bring people closer to the Lord. And for our communion, 1 John 5:11 to 12. Let's stand. And may I ask our dear ushers and marshals to distribute our communion elements. At habang naghihintay po tayo, let us read 1 John 5:11 to 12. And this is the testimony that God gave us eternal life, and this life is in His Son. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. Ito po ang katotohanan. May buhay na walang hanggan kay Kristo. At ito yung pinagkatiwala sa atin na huwag po natin kakalimutan. Thank you. Ang mabuting balita na ang kaligtasan ay sa Panginoong Hesus lamang. At sabi niya dito, whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. Papaano po magkaroon ng eternal life? Believe in the Son, Jesus Christ. Believe and you will be saved. If you believe, you will turn away from your sins. You will repent of your sins and return to the Lord. Ikaw ba ay, wandering? Medyo naligaw? Okay. Naligaw, nadaya ng mundong ito? You are lost? Return to the Lord. Surrender your life to God. Come to the Lord according to His terms. Not our terms. Not by our own good works po tayo maliligtas. Let me clarify that. Doing good works is not to be saved. Doing good works is a result of our faith in the Lord Jesus Christ. So let us come to the Lord according to His terms. At ang term niya po, para maligtas ang tao, we have to believe in His Son. Whoever has the Son has life. Ito po yung certainty. Sa kayamanan, meron pong uncertainty. Walang kasiguraduhan. Pero sa Panginoon, may kasiguraduhan. May eternal life. Meron pong buhay na walang hanggan. May kapatawaran sa ating kasalanan. Yes. May kasiguraduhan. Tayo po ay nilinis, pinabanal ng Panginoon kung tinanggap natin siya. And if you are new here, you need the Lord Jesus Christ. You need to believe in Him to receive eternal life. Let's sing this song for Jesus. Hindi nagbabago pagmamahal mo, dakilang Diyos kay buti-buti mo. Di ka nakukulang sa bawat araw, lubos at wagas ang iyong katapatan. Hindi nagbabago pagmamahal mo, dakilang Diyos kay buti-buti mo. Di ka nakukulang sa bawat araw, lubos at wagas ang iyong katapatan. Kailan ba ikaw sandigan ko? Walang kapantay, O Diyos, sa pag-ibig mo. Hold your bread and repeat this prayer after me. Lord, this bread represents your body that was broken for me. You offered your body to God to save me from all unrighteousness, to heal me from all my diseases. Because of what you have done, I am saved, I am healed. You are my Savior, my God and my King. Amen. Lord, this cup
represents the new covenant in your blood. You offered your blood to God for me, to cleanse me from all acts that leads to death. Thank you for washing away my sins. You made me pure and holy so that I may serve you, so that I may do good works for the living God. Amen. Hindi na mabago pagmamahal mo. Dakilang Diyos, kay buti-buti mo. Di ka nagkukulang sa bawat araw. Lubos at wagas ang iyong katapatan. Hindi na mabago pagmamahal mo. Dakilang Diyos, kay buti-buti mo. Di ka nagkukulang sa bawat araw. Lubos at wagas ang iyong katapatan. Kailan ba ikaw ang sandigan ko? Walang kapantay, O Diyos, sa pag-ibig mo. Lift your hands and let us pray. Father, maraming salamat po sa lahat ng pagsubok naming napagtagumpayan nitong nakaraang buwan at sa lahat ng mga pagsubok na hinaharap pa po namin. Nagpapasalamat kami sa katatagan na binibigay niyo po sa amin. Salamat sa mga victories, Lord, mga tagumpay na pinaranas niyo sa amin, sa mga pagpapalang aming na-enjoy kasamang aming pamilya, mga successful events and gatherings, mga lugar na aming napuntahan. Thank you. Lahat po ng ito ay galing sa inyo for us to enjoy. Thank you so much for blessing us. At sa pamilya namin, mga kaibigan namin na magkakasama kaming lumalapit sa inyo, maraming salamat. And continue to give us a heart like yours, a heart for the wandering, a heart for the lost. Panginoon, na sila, Ama, ay ibigin namin, abutin namin para sa inyo. Lord, lahat ng gagawin namin, it's all because of you. Thank you so much. Samahan niyo po kami sa lahat pa ng gagawin at pupuntahan namin this week. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In Jesus' name, everyone say, palakpakan po natin ang Panginoon. Pagpalain po kayo at ang inyong small group. See you again next Sunday.